So what's up guys, this is Dinaki Moto at welcome back sa ating channel. Mapagpalang araw sa atin lahat. At for today's video guys, samahan nyo ako magpalit ng oil filter, mag-change oil, change gear oil sa ating Easy Ride 150 Fi. Let's go! Pag-usapan natin kung kailan ba dapat magpalit ng oil filter at ng engine oil. Nakalagay sa number 2, magpalit ng engine oil at ng oil filter sa unang 1,000 km na tinakbo ng motor mo. Ang ibig sabihin nun ay from 0 to 1,000 km. After nun, every 6,000 km ay magpapalit ka na ng oil filter mo. For example, 6,000 km, 12,000 km, 18,000 km. Pero ako, since maalaga ako sa engine oil, 15,000 odo na ako nagpalit ng oil filter. First time yun guys ha. Tapusin nyo tong video na to para mapanood nyo at makita nyo na maganda pa ang oil filter ko. So ito pala yung nabili ko sa Shopee na oil filter. Pang Motorstar Easy Ride 150 Fi talaga to. Ito namang nasa left side, ito yung tinanggal ko sa motor ko. As you can see guys, walang debris yan guys. Malinis na malinis pa siya, parang pwede pa nga siyang gamitin eh. Pero syempre, iniiwasan natin magkaroon ng problema yung motor natin. Inaagapan na natin dapat yung mga dapat palitan. Dadako na tayo sa unang step na gagawin natin. First step, kailangan muna natin i-drain yung engine oil natin. At syempre, gumamit ako dito ng tabo. Tapos open natin tong oil cap para pasukin ng hangin para mabilis yung flashing. At habang dinedrain natin, buksan natin yung plastic cover ng CVT natin. Yung plastic cover lang ha, hindi na yung CVT cover. After madrain ng oil, isasarado mo na ulit siya. At dito na nga tayo sa second step guys. Gumamit lang ako dito ng vice grip para matanggal yung oil filter. Hindi naman talaga ito yung pantanggal nito. May nabibili sa Shopee na parang sinturon yun eh. Tapos dumating na nga sa point na nahihirapan ako tanggalin yun gamit yung vice grip. Kaya ginamit ko na lang yung pantanggal ko ng torque drive. Tapos ayan, ikot-ikuti mo lang siya para lumuwag. So ayan siya guys, ayan yung kulay ng langis natin. Tinakbo niya 1,200 km. Kitang-kita nyo naman yung kulay niyan kasi nasa papel na white yan eh. Madilaw-dilaw pa siya, hindi siya maitim-itim. Tapos kita nyo yung oil filter natin, malinis pa 'di ba? Walang mga debris. Ang sekreto niyan guys ay kung paano nyo binarake in yung motor nyo. At habang pinapatulo natin yung sa side ng oil filter, edi-drain na rin natin yung gear oil natin. Kung nakikita nyo guys, kulay itim na yung gear oil natin. Ayan siya oh, itim na itim talaga. Kaya nagkaganyan yan, naghalo kasi yung gear oil tsaka yung engine oil. At yun na nga yung sinasabi nila pag napasobra ka ng lagay ng engine oil. At itong hose na to na connected sa air filter, dyan din naglilik yung langis papunta sa may gear oil. Nanggagaling yung langis na yun doon sa engine breather na papunta sa air filter natin na maglilik dito sa side plastic hanggang sa umabot na sa hose na to papunta sa gearbox. Matagal-tagal na din kasi ako hindi nakapagpalit ng gear oil. 8,000 odo pa lang ako noon nung huling palit ko. 800 ml lang naman talaga ang capacity ng engine natin. Ewan ko ba, nakalagay kasi sa manual 950 ml. Pero pag ginawa mo yun, talagang super leak na talaga yung makina mo nun. At dito na nga tayo dadako sa third step na gagawin natin. Syempre, kailangan mo munang punasan ng malinis na basahan yung paglalagyan ng oil filter. After nun, kumuha kayo ng pwedeng isawsaw dun sa may engine oil na bago ha. Tapos ipapahid nyo yan dun sa may thread ng bago nating oil filter. Tapos papahiran nyo rin yung oil seal ng oil filter. Ginagawa natin yan para maging smooth yung pagpasok ng thread doon sa lock ng oil filter. Tapos hinigpitan ko na lang yan, gamit ko din yung tools na pangtanggal ko ng torque drive. Make sure lang guys na maganda yung pagkakapasok nyo ng oil filter para maiwasan yung mga leakage. At dito na nga tayo sa fourth step na gagawin natin. Isasalin na natin ang RS8 scooter fully synthetic. Inubos ko nga pala yung 800 ml dyan guys. Kasi di ba nagpalit tayo ng oil filter? Pero kung hindi ka magpapalit ng oil filter at mag-change oil ka lang, 700 ml lang yung lalagay mo. Kaya ako bumili ako ng measuring cup doon sa Shopee para makita ko kung 700 ml ba talaga yun ilalagay ko. As you can see guys, ang oil tank capacity daw is 950 ml. Pero yung nakalagay doon sa may dipstick is 700 ml lang. Pero hindi naman sa nagmamarunong ako. Pag 950 ml yung nilagay mo, maglilik ito sa makina mo. Lalabas nga ito sa air filter at pwedeng sirain ng oil seal sa makina mo. Kaya ang sinusunod ko ngayon is yung nasa dipstick na 700 ml. Kaya mula nung sinunod ko yung nasa dipstick na 700 ml, hindi na nagkakaroon ng leak
leakage yung air filter ko. Sinimulan ko magpalit ng oil capacity nung nakatakbo na ng 10,000 odo yung motor ko. Mag-add lang tayo ng 100 ml para mag 800 ml once na nag-replace tayo ng oil filter. At dito nga sa pagpapalit ng engine oil ay madami nagtatalo-talo, mapa-branded man o China bikes. At dahil China bike nga yung motor natin, ito yung pag-uusapan natin. As you can see guys, magpalit daw ng oil sa first 1,000 km na tinakbo ng motor natin. Ibig sabihin from 0 to 1,000 km. Ang tinutukoy nito ay yung break-in period ng motor mo. Pero ang ginawa ko, hindi ko yan sinunod. First 500 km, nagpalit na ako ng oil. Ayun yung time ng first change oil ng motor ko. And after 1,000 km, equivalent to 1,500 km, dun ako nag-change oil ng pangalawang change oil sa motor ko. Which is magastos talaga. And after nun, every 1,000 or 1,200 km, nagpapalit na ako ng oil. Hanggang ngayon, ganun yung ginagawa ko para mapangalagaan ko lalo ang makina ng motor ko. Halos every week kasi nag-change oil ako since motorcycle taxi rider tayo. At nakalagay pa dyan na i-check daw ang oil level every 500 km kasi pwede magbawas ng langis ang motor natin. Lalo na nasa Pilipinas tayo at sobrang init dito. Nagbabawas man ng langis yung motor ko pero 5 ml lang yung binabawas niya. Huwag kayong mag-alala kung nagbabawas ng langis yung motor natin kasi kahit mapabranded man, nagbabawas talaga ng langis yan. Gagawa natin ng video yan soon. At dito na nga tayo sa final step, ibabalik na natin yung cover ng CVT natin. So ganun lang siya kasimple guys kung paano i-replace ang oil filter natin at sana meron ka natutunan at nag-enjoy ka. Maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please like, share and subscribe sa ating channel para updated ka sa mga i-upload kong video. Let's go!